Yun, sobrang saya na nakarating ako ng quarterfinals. Second round na ngayon, medyo hindi na kasing kapado nung unang beses. Nandun pa rin naman yung kaba, pero yun, malalaman kasi sa quarters kung sino yung may natira bang panggulat eh. Tingin ko, magiging maganda yung laban namin. Based naman sa sulat ko at preparation, okay naman siya. Feeling ko naman sasabay siya. Parehas kaming hindi nakapag-prepare na maayos nung nakaraan kasi parehas kaming may nag-interlap na battle eh. Ngayon, parehas kaming libre na bombo. Sobrang galing ni Bats sumilip ng angles. Siyempre yung cadence niya, yung sasabi nilang tunog pulo. Nang line back siya, ganun nang kaklawn siya ng kalaban niya. Minsan nag-flow din siya, pero feel ko ang mga strength niya yung pag kaklawn niya. Hindi naman sobrang hirap yung paghahanda ko dito. Ito nga siguro yung pinakamadali kong nasulat. Pero at the same time, ganun din, sa pressure din siguro. Yun, pinagandaan ko to, pumunta ako ang event ng mga underground battle league para kahit pa paano makakuha ng energy galing sa kanila. So ayun tol, good luck sa'yo and syempre good luck din sa akin. Ito ako mag-semis bahala ka na sa gagawin mo. Right of way, nandito pa rin. Matchpoint Sports Bar, Mandaluyong City, pang-anim na laban na natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Flip top magingay para sa parating nating laban. Pinakamalaking shoutout sa lahat ng supportan tunay live at online, pero syempre lalong-lalo dito sa live, lahat ng mga kasama natin na naniniwala sa mga ganitong klaseng lineup, naniniwala sa overall appreciation lang talaga ng battle rap at naniniwala sa kinabukasan ng battle rap sa Pilipinas. Shoutout ulit sa inyo lahat. Maraming salamat. Represent Collabs, Real Jokes Clothing, High Minds, Crown Manila, Hype Beat, Branded. Silipin nyo bagong pwesto nila sa Cubao, Ulap and Hedge 74, Black Manila, at Flip Top Official Merch, syempre. Langit Lupa, Long Sleeve, mahanap yan online at syempre lahat mga kasali rin sa tournament, makakakuha pa kayo ng kopya na ito. Abangan din yung mga susunod na plano para doon. At sa kanan ko, Oragon Rap Battles represent para sa inyo, galing pang Del Gallego, Camarines Sur, mag-iay tayo lahat para kay Steven. Kaya mo yan, nandito ako para muling alalayan. Iisa lang tayong dalawa, kahit kailan di kita kinalaban. Bakit lagi mo kong kinakampihan? Sobrang dami ko na nga kasalanan. Kung kalaban ko ang aking sarili, madali ko lang din siyang mapapatawad. Steven, Oragon Rap Battles, Beast Track, MMXNN, Linya Linya, Obrang Denawin, SNH Hoopers, Yabmats, Utol Aral, Sir Yuli, Kuya Marbs, kay ate ko at syempre sa pamilya ko. Let's go! Enjoy lang natin to, man. At sa kaliwa naman, Pulo Battle League represent para sa inyo at galing pang Anoras QC, mag-iay tayo lahat para kay Bolts. Wala yung mula, gamitin na pong basura. Kakasuya na, gumising ng tukaka. Kaya rarat-rat ng sulis, sinisingit din yung dahil gusto sana moms ko kahit kaso ingin mo resulta. Pasyente, bas mo kumay sa leg mo na Alice Mantra, HG Bukids Free School, shoutout sa Killions palagi, shoutout sa Linya Linya, Charismatic Fucking Wear, sa Forgotten Clothing, tsaka sa B-Rabbit Clothing. Shoutout sa Charismatic Wear, Mandaluyong represent nga pala. At nanalo ng kwento si Steven, pinili niya mauna si Bolts. Tig 2 minuto dapat, pakinggan natin, Langit Lupa 2026 Right of Way. Bolts. Yeah. Ano to? Pinadala ng Bicol? Psst. Bitch, don't fine test me. Di ka naman Bisaya, tol. Paano kayo sasalba ni Sheyi? Kalalaking tao, i-add ako sa IG tas magpapapogi sa story. Pwes imumudmud ko yung mukha mo sa pader hanggang yung crowd ay ma-hype na ma-hype. Puki ng inang face card dyan, ang sarap iswipe ng iswipe. Oo, ikakaskas ko ng ikakaskas, parang may payment na na-deny ng na-deny. Hanggang umabot sa puntong buhay niya na yung pa-decline, ang pa-decline. Kung sa akin di ka pa rin believe, di wag. Paparanas ko sa'yo madikdik ng demigod. Andito na kasi yung may sniper na bit-bit. Wag mo na i-testing, brad. Hit after hit, kahit isang mata nakapikit, parang fetty wapa. Ang boring mo kasi mag-spit, tol, nakakabwisit. Sir Arik, pag rounds na ito, pakilagyan ng subway surfer sa gilid. Medyo maikli kasi yung attention span ko. Kasi nga isang Gen Z na poet. Kaya ibang klase mga concept. Ilang segundo lang tapos na tro. Trip ko mga short form content. Parehas tayong Gen Z.
Pero ako yung sa Jensing sa labas naglagay, umakyat ng puno, inabutan ng gabi. Nakipaglaro sa mga asong kalye, pati pusa. Ikaw yung Jensing pinalaki ng TikTok. Sa screen ka nagkaroon ng maraming muta. Awit putya. Magkaiba tayo ng childhood boy. Yari ka sa akin pagdating sa langit lupa. Kahit isang kamay lang gamitin ko, yamuha niya magkakaroon pa rin ng bengkong. Kasi kalaban ko wala pang titulo. Rights lang ang meron! Steven ang puta. Dapat didel na agad pa no sobrang lame yan. Sumasakit na yung likod ko kakabuhat sa lineup ng day one! Anong plano mo? Malalain back pambobo? Kahit nag-workplay ka nang binigyan na ng job para mag-work naman, pag sinabing real sa di totoo. Steven, what the fuck? Nung sinabi mo mga yon, si Arik pati yung crowd pinagtawanan ka on the spot. Kaya lugi ako kung maghahanap din ako ng mga linyang imamak. Paano ko i-expose na joke yung sulat mo kung aware na silang lahat? Di ba? Paano ko imamak yung Hawkeye na ginawa mong Hawkeye? Napakawak mo naman lintik, mga bao mo na banat. Lagi na lang naminte sa mga ganyan satsat. Di ako makapagtimpe. Nakakakuha ng reaction yung mga palpak mo na linya. Ba't yung mga pinag-isipan mo mabuti? Hindi. Namamak lang naman kasi yung ika-ani mo, yung nilanseta kasi tumatak yung skema. Yung current god ni GL, madaling gawing komedya kasi yung linya bumenta. Dapat gets mo repa. Typical writer na sumasabit sa gawa ng ibang MC. Yan yung ambag nyo sa ating scene. Ang punto lang dito, nagiging relevant lang yung ganyan stilo kasi relevant din yung pinagkuhaan nyo na dating scheme. Kaya may masasabi ka ngayon, iho, kasi marami rin akong highlight nung Grain Assault 17. Kaya sa pangka-clown ka sumagad kung yung paraan mo para umangat. Sa mga linya ko umangkas, sa mga pain kumagat. Tingnan natin kung sumapat. Ngayong round mo na, paalala mo na sa mga tao yung mga linya kong tumatak. Unang banat, pakinggan natin! Tangina, sorry. Hawkeye daw dapat, hindi Hawkeye. Tangina, tol, taga Bicol ako. Yung Tagalog na language, di kami doon nakapokus. Nakakahiya naman sa'yo, taga QC. Tapos nagsabi ng 10 otos. Di ba? Utang, wordplay ko daw. Tanga, yung pagsilip mo doon, sobra mong bogok. Sinasadya kong mag-wordplay ng ganon, requirements yan sa Motus. Di ba, Motus? Sabi niya kay Exodus, Boss! Ako to! Si Puno ng Saging! Ngayon alam ko na kung bakit nalalait ka ng Bisaya. Gusto lang gumanti na ito ni Christian Puno. Puno ng saging, tas nalalait ng Bisaya. Hoy, tangina mo, wala kang puso! Kasi ito... Lift up, ano na? Kasi ito ganti ko yan sa girlfriend mo! Papasukan ko ng prutas yung puwet niya, isasalpa ko ng malalim. Reverse Bisaya! Ngayong siya naman ngayon yung papasukan ko ng saging. Ano, magagalit ka na kasi nadamay siya. Kasi sa pulo, bawal yan gawin. Ano, nagulat ka ba, iho? Tanga, pinatunayan nyo lang sa amin na di ba kayo ready para rito? Huwag kayo mag-alala, mga Bisaya. Igaganti ko kayo rito sa manok nilang nakilahok. Oo, itong Tagalog na mahilig magpagpag kakain ng alikabok. At kung sakali man lumusot, itong piling maraming alam dito sa syudad na piling solid kong mangupak. Patay ka sa Bisaya dun sa semis, di ka na makakalabas ng buhay sa gubat. Kaso di yan mangyayari. Kasi kung nakalusot ka sa digmaan, mas malaking gulo yung sasapitin mo ngayon at ako na rin magbubuod. Kasi pagtapos kong pasabugin yung teritoryo, itong pulo naman yung susunod. Itong pulo naman yung susunod. Ulul, wala ng fake joke. Rekta ang lahat ng suntok ko dito sa Tagalog. Kaya huwag kang natatakot. At saktong kakagaling lang sa digmaan itong pulo. Kaya may trauma sa pasabog. Tandaan mong di ka straight. Huwag mo nga akong ginagago. Di ka sa akin mananalo. Di ko na kailangan ng maraming pakulot. Malambot ka pa masyado. Habang ako ay bagyong galing Bicol. Para sa mga hindi natututo, dala ko ay kalamidad at gulo. At pagtapos kong itumba itong puno, sino pang haharang dyan sa pulo?
Si Jabo! Si Shernan! Hindi. Kasi wala namang kinalaman si Shernan sa kalidad ng sulat ko. Tanginang palusot yan, tol, para kang babae. Pero pag may maganda nang naitutulong sa kanya si Shernan, wala naman siyang pangit na masabi. Mas parang ayuda lang sa squatter yung senaryo, mga pare. Kasi kapag alam niyang wala na siyang makukuha kay Konsihal, boom! Hindi na siya kasali. Kaya di ba, di siya sinamahan ni Shernan last event. Kahit alam niyang delikado na baka mamatay itong bata. Gusto hindi sinamahan ng amo. Ako na maglalagay ng bala. Kasi kung di ka aso, ba't maamo ka sa Dalmatian ng puta? Tama kang bata ka ng aso, halatado naman dito sa mga naglalabas ng tuta. Damay-damay na to. Di ako natatakot. Si Shernan taga Bicol yan, kaya wag mo nga akong ginagago. Dati pa lang ramdam mo na kung paano mag-handle mga Bicolano. Torture ang inabot. Di na nga yan nakalikas. Nakakalimutan mo yatang nandito ka sa Pilipinas. Tandaan na ang mga bata ng squatter ay namamatay sa hirap. Champion to! Champion to! E di meron ka ng title. Valid na nga ba yung titulo mong tangan-tangan, tanga? Finals nyo, Oragon yung title. Ngayon paano mo ko yayabangan? Kung yung mismong titulo mo sa bulo ay sa amin yan nakapangalan. Squatter pa rin! At kung ayaw nyo naman na sa mga tao yan nalalantad at sa mga squatting ay ayaw mong nadadagdag, ayaw ko rin namang nakakakitang nahihirapan na squatting ng dahil sa kanilang bata. Pues, ako na maglalaglag! Tay, paano kang bala at pahinga natin? Tangina, paano to sasabay sa Agos? Oragon yung finals namin. Oo, matagal ko nang tinapos. Tangina nga round dyan, ang weak mo, bading. Alam mo pag sigaw ka, kaboses mo si Kiko Matching. Sabihin mo, Hello mga bata! tanga, wala kang dating. We ain't the same, bitch. Walang sinabi yan si Kiko Matching. Pag ako na nag-ape shit, uunday-undayan ko ng sapak sa mga kamao-kamaumay. Paralisado pag gandusay. Magmumukha kong gumagamit na naman ng AI. Tangina, may magsasalita na gulay. Oo, bugbog sarado. Nagka-crack yung mga buto, kada bato, ng 1-2. Lang silbi, mga inipon niya na calcium. Masasabi niyong life imitates art. Paano mo na siyang bida sa spolyarium? Pero may chance pa daw makasilat, sabi ng mga online source. Ulul, magkaiba yung dark horse sa dark na mukhang horse. Pero road to semis na. Painit ng painit ang mga prospect, kaya di na ako magtitipid ng labes. Lahat gusto maging greatest. Kaya mga rapper tumitindi ang kapit. Kaso isang taon na akong may braces. Di na bago sa akin yung umihigpit na bracket. Si Denmark nilait-lait. Kasi kumpara daw sa teritoryo, yung liga nila walang sinto na dala. Tanong ko, wala ba talaga? Guess what? Si Denmark, si Martmol, si Martri, di rin nalalam na sinto sila. Alam mo, papaliwanag ko pa ba? Tanga, ikaw lang taga-Oragon na di alam na may sinto kayo. Steven Oras na para magtaka. Nandito kasi tinalo mo si Sihan. Yung rapper na dinayok at pinatiklop. Kala mo pinasok sa well sa sariling base, winalis ko. Steven, wala kang winasak na teritoryo. Basag na yon pagdating mo. Tsaka ba't ba ganito ka sumapak ng battle mo kay Sihan? Para ang tanga. Una mong gawin, ayusin pwesto ng mga paa. Dapat medyo tagilid para di ka matumba basta. Tas angat mo yung mga braso kasi yan sa'yo magsasalba. Eto mahalaga, dapat pagsasapak ka, yung katawan mo ipihit talaga. Dapat mabato mo yung natural mong bigat na dala. Ano? Bitch, wag ka na magtaka. Tinuruan na kita ng basic self-defense para naman sa akin may palag ka. Sobrang bobo mong putang ina ka. Steve lang tawag sa'yo ng mga hurado. Kahit Steven talaga pangalan mo, di nila maalala paano di ka nagmarka. Pwes delikado yang si Steve. Pag ako na bumunot, malabo tong maubos. Wanto sawang kalabit kay Steve hanggang sa di na mabilang basyo ng bala na nahulog. Buong kwarto magkakausok. 24 oras tong kay Steve dahil isa nakatutok. Di mo pa oras matabunan ng kumot. Di ko titigilan ng mga labi. Lakong pake kong abutan ng hating gabi. Ibang palabas tinutukoy ko pag sinabi kong di ako takot maabutan ng saksi.
O minasakir ng todo! Pagkatapos patikimin ng combo, pinalayo yung mga tao nagkaharang sa paligid na may nagpipicture pa sa mukha mo nakasumpa ng todo. Meron kasing taong namatay kaya yung senaryo parang soko. Time, panis. Malamang ba na, try natin. Yo! Tangina, tinuruan akong paano sumuntok. Malupit ka na, bay. Paano mo ako tatamaan? Maiksi yung kamay. Alam nyo ba? Dito ka nga, tol. Sobrang thankful ko talaga na nakapasok na ako sa flip top. Yeah. Congrats nyo naman ako. Alam niyo yon, libre merch, libre pagkain, libre pamasahe, libre flip-top beer, talagang solid yung alaga. Kaya nga hanga ako dyan kay boss eh. Kasi di niya rin kinalimutan yung hiling ko sa kanyang flip-top event na may isang tomboy na kasama. Tol, paano mo kayo mapapaniwalang di ka tomboy? Ha? Isa hairstyle mo palang halata na. Kaya makikita nyo tong may bangs sa ulo, tiyak na mababaw na ng bala. Ulol. Di mo kayo madadaan yan sa two sides mo. Magjo-joke, sas biglang magiging seryoso. Ako na magtutuldok dyan sa kawawa. Ulol ang tawag namin dyan, mood swing, ganyan kapag may period ang dalaga. Pero may anak ka na pala. Napakasaya. Sa wakas, mga tol, hindi na rin siya mag-isa. Sana di ka maging single mom, maging mabuti kang ina! Tatagos ka lang sa akin pag hanap ka ng kaluluwa! Tangina, barilin kita sa mukha eh. Hanggang sa lumampas na nga yung balat, mawala na yan sa bilog. Nang makita nyo naman tong tagos sa tomboy pag may dugo na sa likod. Kasi putang ina, tomboy na naka-brace ulit. Sige, sitahin mo ako sa ngipin ko. Ako na magtatanggal dyan sa bracket at sa pag-adjust, di ako uwihinto hanggang sa di mo na rin kailanganin pa ng brace pag tinanggal ko mga ngipin mo. Speaking of Zian, tangina, sinita niya yung teritoryo sa paggamit ng AI. Napakawak na ito na composer. Christian, tas di na naniniwala sa AI, piso to crossover. Flip top, ano na? Flip top. AI? Crossover? Malaalin na Iverson, subukan mo sa akin bumuta. At kung ayaw mo sa AI poster, tol, dadakdakan ka sa mukha. Ayaw mo sa AI, pero gusto mo kay Jabo. Hoy boy! Tanga ka ba? O di ba contradict, pucha? Tomboy talaga, contradict! Flip top, ano na? Flip top. Contradict? Tomboy? Hoy, fuck you, mahina! Oga, gumali na! Maikukumpara ka dyan sa taga, Japan na malabo yung tira! Palibasa, babae ngang pinanganak kaya di mabili yung gusto ng bobo. Oo, Barbie binibigay sa'yo nung bata, ngayon ka nag-aangad ng robot. Kaya bakit gusto mo ng robot? Alam mo naman na bano kanya nilalamon. Kung gusto mo ng metal, sige saluhin mo tong bala maghapon. Habang ako tunog lamang ng robot. At alam kong alam nyo na ngayon. At kakahangad niya ng robot ay binigay ka sa bata ni Atom. Pues, ito na yung robot, ikay pinanggigigilan. At sa sobrang gigil, yung suntok di nabibilang. Kung sa inyong makikitang di mausap, masinsinan hanggang masira mo tong robot at hindi mo mapigilan. Fuck mo, tos versus pulo sa finals! Ako naharang dyan sa gusto mo pagkatapos mo ditong makawawa. Oo, di ko ibibigay ang hinihiling mong robot. Ganto ako magpaiyak ng bata. Wala nang gagaya pa sa'yo. Madali lang yan na mainis tsak na daeg sa pagaligan. Kung sa gender may defect, hindi na need tong pamarisan. Balik pulo kanyang effect sa kanyang isla na naiwan. Ito'y factory reset, ibabalik kita sa pinanggalingan.
Kontra di kang puta. Tanga di ka mabisa. Magmumukha kong tomboy na ayaw sa burat. Sa akin di ka makakaisa. Burado. Ciao. Alam nyo ba't di tatagos si Steven? Kasi alam nating lahat na wala siyang palag kay Didel. Kasi galing ka ng Bicol. Dapat na pick up mo na yung clues. Anong pakiramdam na mag-semis? Dapat di ka na ma-curious. Umaatras nga kayo sa mayon. Wala kang tsansa sa Vesuvius. Eh, Didel, what's up? De, biro lang mga yon. Vesuvius o Mison, sasagasaan ko para magkampyon. Pinapakita ko lang naman kay Steven, ano itsura pag may bragging rights ka maghamon. Di ba totoo naman? Mga taga-Bicol lang naniniwalang mananalo ka sa battle. Balts versus Mison o Balts versus Didel, yan lang inaabangan at usapan sa sunod na chapter. Nakakatawang binuo ka ng atoms pero di ka nagmamater. At matagal niya na ako minamanmanan. Sa battle o track ko yan nakaabang. Alam ko naman tagahanga ka dyan. Pues nandito na ako sa mukha mo, harap-harapan kang binibigyan ng sample. Nakita mong bagra palakot, di man lang nagiging humble. Steven, dapat naniwala ka sa mga taong nagsabing never meet your idol. Pero Aragon daw yan. Matatapang na tao, di ko dapat nahamakin. Kaso ano pa nga bang kakatakutan ng taong sa digmaanan ng galing? Dinala ka dito ni Atoms at Cygnus? Yan dalawa mong bossing, di ko alam kung anong nahit-hit. Pagkatapos talaga ng 2x2, wala na silang malakas na bitbit. Ciao, kahit pa magtulong-tulong buong Oragon lang sinabihan sa abot bubong kong energy. Para lang naman kayo mga low-tier na MC sa motos ang pedigree. Mas gugustuhin ko pa maging pulubaho kesa ligang walang identity. Oh, wala kayong branding. Wala kayo nabubuong pangalan. Maaalala lang kayo bilang apakan ko na hagdanan. Kaya yung pukin ng inang liga mo, wag mo sa aking iyayabang. Kung malakas talaga yung Oragon, ba't ako na pinakamalakas mo na nakalaban? Yaw, eto payo. Bumalik ka ng Oragon dun makipagbasagan ng bungo. Sa mga wak sa inyo, ikaw mismo mambugbog, padanakin ng dugo. Patunayang karapat, dapat ka dyan sa hawak na sulo. Dapat magawa mo mag-champion, dapat sa Oragon maabot mo yung tuktok. Pag nagawa mo lahat, congrats. Qualified ka na mag-tryout sa pulo. Kasi qualified ka na mag-tryout sa pulo. Pinagpapahinga ka na ni Enigma. Kaya pulo yung ginamit niya ngayon. Pinakitaan ka na ng isla, oras na daw para magbakasyon. Kasi nandito na si Nasha, si Tu, si Wangbut, Uno Mas. Mga MCing sa liga namin naging malaking parte. Mga kagaya mong tunog mo, tusmatic, masasantabi. Ang mali nyo lang pre, di kayo naniwala kay Laxartis na parating pa lang kami. Ciao. Mga pumusta kay Steven, tangin ako makakapana sa pitaka. Paano round 1 hanggang 3 sa akin sira siya. Ayoko sa event na to. Gusto ko sa zoning o buwelta manggibaba. Wala akong respeto sa right of way, kaya merong nadisgrasya. Ciao. O sinagasaan na yupe, sabay libing dyan sa tuleg. Tago mo na yung cellphone mo, Enigma, wala ka nang ibubuk ng ticket pa uwi. Time, ang line baka nauli ng mga sikat ko. Hey. Nagbalat, pahinga natin! Tang ina, di daw kilala yung Oragon Rap Battles. Anong gusto mo? Iyutan. Pag tinalo kita ngayon, ako yung di mo malilimutan. Imama ko ulit yung lines mo ah. Hindi yun sikat pero ayos na din yun. Sablay kasi yung pagkabanat mo dun eh. Sabi mo dun ay... sabi mo tol kay Sian, nakita mo yung poster? Pag inikisan ko, pangalan mo dun, literal ka ng burado sa mapa. Tol, una sa lahat, hindi pinangbubura ng tao yung mapa. Kita nyo namang timang din to. Ako try mo lagyan ng X dyan sa mapa nang makakita ka ng ginto. Kaya paanong na-recognize to na ko po? Kundi naman pala sapat yang dala niyang sandata. Oo, paanong matutuklasan niyang pulo? Eh di mo nga kayang gamitin na maayos yung mapa. Kaya dapat dyan nilalampaso gago, di ka mananalo gago, wag na magbalak. Pagkat gumagana lang yung map sa mga nagkakalat, bawal
Kaya bawal lang sa gubat mapadpad. Sa pagkawalay, masusubukan to. Total di mo rin kayang gumamit ng mapa. Kamatayan ang patutunguhan mo! Kasi masyadong mayabang itong pirata. Akala nyo sobrang galing. Tung di marunong gumamit ng mapa, pues di na makakabalik. Kahit ano pa man kanyang kawin, at kahit damit pa ay balik ta rin, at kahit magsisisigaw ka man, men, nasi gumamit na ka ng mapa, puta, naliligaw ka pa rin. Naliligaw ka pa rin. Hindi, sinadya ko yan. Ito hindi mo inaasahan na pasabog. Kaya simulan mo nang humabol. Kita nyo naman na kahit ako yung kinapos sa linya ko siya yung di umabot. Di na to basta biro. O malahok malamin si Tar, hindi mo kayang tapatan to. Kita nyo naman nung sa tinamaan ko ng hook, ay nahuli yan sa prangko. Sinadya ko yan. Tulad ng laban mo kay Exodus. Kinantsaba niya si boss bago bumitaw ng punchline, sumenyas pa ng malupit. Tapos biglang, si Enigma, kanina pa may hawak ng cellphone, kanina ka pa binubok ng ticket pa uwi. Ano kakala mo, ha? Di ka mapapansin? Abay, ang naisip mo sana nice rin. Tanga, bago ka magdesisyon ng book ng ticket pa uwi, dapat sigurado ka na safe yung landing. Habang kayo naman, bilib na bilib. Akala nyo hindi scripted, dapat dito tinataga. Tol, para kang tanga. Hanggang sa magmukha ka ng ticket ng eroplano pag uwi, pagtapos mong maputol sa dalawa. Kasi di ba, boss? Sinabi niya yung sa'yo bago magsimula yung battle, di ba? Ano? Ano? Di ba? Ito na ba yung sinasabi mong heavyweight? Oh, kaya di na ako magtataka kung ba't di nyo to masira-sira. Kung ganito yung sinasabi nyong mabigat, bakit binubuhat na lang niya ng walang kahirap-hirap? Alam ko yan. Gawain ko yung mga ganyan, kaya ilalantad na to. Alam ko yan. Gawain ko yung mga ganyan, kaya ilalantad na to. At kung pinuhat ka ni boss ako, maglalaglag sa'yo! At kung nabuhay ka dahil sa pagbunot ng sipi, sa akin di na yan gagana. Kasi kapag ako ang siyang bumunot, mayroong babaw na bala. Mahihirapan tong bata ng 3GS sa akin tumadudurog. Ganyan talaga kapag galing sa squatter, sa presidente nang hihingi ng tulong. Oo, kami na yung di kilala, kami yung di deserving, kami yung wak, maraming sablay na linya, oo. Di ako kalakasan, pero at least di ako nagpabuhat din kay boss para umangat sa laban. At di ko rin tinatanong yung flip top ano na. Dahil gusto ko ng paliwanag o di kaya ng karangalan. Tanga bagay lang talagang itanong sa inyo yung flip top ano na kapag kayo na yung kalaban. Di ko yan pababayaan yung ginagawa nyong kadayaan. At kung parating pa lang kayo, tangina di namin kayo kailangan. Dapat yan tinatagan at diretsyo na to hanggang finals na makita nyong kalat-kalat itong pulo na parang 100 Islands. Para nakalak-item lang sa Dota ang kadahampas ko Makati. At kung ikaw si Baltasar, ako naman si Balanar. Mas malakas ako ngayong gabi. At kung sa tingin mo, na-predict mo ko dahil sa pagmamako sa'yo, well, sinadya akong gumamit ng common lines and common angles para ma-predict mo mga linya ko na goods at saktong siya'y kumagat na nga sa pain. Another big fish na naman ang madadali ko sa hook. Di mo ko kakayanin, Mr. Tuno ng saging. Iba ang init ko ngayon, tiyak na merong matutupok. Ito ay parang forest fire po yung papatay sa puno. At kaya ako siya sinusunog para mawalan na siya ng hangin at hindi na magtagal. Kasi alam nyo namang sakit sa baga rin ang pumatay kay Baltazar. Time. Flip top, langit lupa, right of way, day 1, Steven vs. Bunts, mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Ang bata ng Urado, 4-1, advancing sa tournament, mag-iay tayo lahat para kay Steven. Yun. Shoutout kay Jake Jason, Tensil Crew, Boki ng bagong pook. Yun si Anthony Limpin family, Denver Bosky, Arcibal family, Andre De Guzman, Rolel Crispino, Carl Collado, Meg Ryan, Carl Dennis Antonio, Tambo, Adrian.
Yon, Olats, pero nakina, babawi tayo. Ang shoutout nga pala kay Boss Arik, thank you sa kanya. Siyempre kay Balz, sorry din sa girlfriend name. Tapos shoutout siyempre sa Vicente ng MMXNN yan. Sobrang saya, man. Battle yun, pinanginang battle talaga yun. Steven versus Balz. Round 1, binigay ko siya ng konti lang talaga para kay Steven dahil dun sa, siguro sa pagsara niya nung round. Pero nung round 2, tol, bibigay ko na dapat yun kay Balz dahil dun sa mga angles niya, yung teritoryo, yung braces, yung hook, yung hukay. Pero, ewan ko saan man galing yun. Pero putang ina, na-rebat siya ni Steven nung round 2 din, nang mas malakas at parang alam niya na gagamitin yun ni Balz. So parang dun mas nabaliktad para sa akin na putang ina, Steven to din. Round 3, yun na. Para sa akin, mas lumamang si Steven dun, lalo yung, yung mga ginamit din ni Balz sa kanya. Pero tangina, dikit lang talaga eh. Para sa akin, sobrang gabuhok lang talaga. Yun, binoto ko Steven, mad props kay Balz, putang ina. Ayun, round 1 binoto ko si Balz. Feeling ko mas kanya yon dahil parang medyo mahina pa yung sulat ni sa round 1 ni Steven. Tapos sa round 2, dun mas nakita ko na parang sobrang laki ng tinalon ng sulat ni Steven kumpara sa round 1. Malakas pa rin si Balz. Feeling ko mas malakas din yon kumpara sa una niyang round. Pero ayun nga, para sa akin sa round 2, mas malakas yung kay Steven. So binigay ko kay Steven yon. Sa round 3, dun na ang hirap tumingin ko sino yung mananalo, pero siguro nung nakita ko si Balz, yung round ni Balz sa round 3, parang sabi ko mahirap tapatan ko. Nung unang round, yung mga unang banat ni Steven, parang wala na, hindi na kayang humabol. Pero yung mga sobrang bigat ng mga mula gitna patapos, parang nakita ko na nakahabol siya at mas humigit pa, pero posibleng dahil din mas mahaba yung oras niya. Pero ayun hindi ko nakikita yung time limit sa so parang mas na-scorean ko ng mas grabe si Steven dahil doon. So yung 2 at 3 kay Steven, yung round 1 ay Balz, sayang lang kasi ganun. Yun, paborito ko si Balz sa langit lupa. Isa siya sa mga manok ko talaga eh. Baga, ang hirap lutuin na ito eh. Hindi ko siya magagawa ng paraan, no? Baga, 1 and 2, para sa akin, 1 kay Balz yun. Tapos, yung 2 kay Steven. Tapos yung round 3, nakulangan ako kay Balz, sa totoo lang. Putang ina, hindi yung inaabangan kong Balz ng round 3. Pero yung ginawa ni Steven nung round 3, parang may mga pre-mid na rebat na pukin ang ina na talagang parating pa lang kayo. Ulul, wala na kami. Parang ganun. Nakikita nyo, ulul pa kayo mga nang-haters. Ayun, ako'y nag-iisang bumoto kay Balz, so kailangan ko ipaliwanag na maayos ulit. Jokes, technical, 4-bar setup, lahat na kay Balz yun. Si Steven, unang-una lahat, kudos sa delivery ni Steven, sobrang lakas nun. Pero medyo nangalay lang ako sa landing ng punchline kasi mas mahaba yung round niya kumpara kay Balz. Tapos, hindi ko kasi alam kung paano ko siya huhusgahan kasi yung mga punchline na malalakas ni Steven is nasa dulo pa. So, para sa akin, hindi ko siya kinount base dun sa... hindi ko na siya kinount. Nung pinagpantay ko sila ng rounds ni Balz, kumbaga, nakat na yung malalakas na linya ni Steven. So, sa akin, round 1 kay Balz. At feeling ko warm-up pa lang naman nila yun. Pero, ayun, round 2. Ayun, round 2 mas bumigat at mas lumakas na yung material ni Balz kumpara sa round 1. Sulit na sulit yung 4-bar setup kung kailan lalanding at kung paano lalanding. Tapos round 2 ni Steven naman, mas naging effective na siya dito. Comedy bars, kumpara sa round 1 niya, mas lumakas talaga siya. Grabe din yung setup para dumating at kumonekta yung mga last line niya galing sa mga una niyang sinabi.
Pero yung pa din, medyo may ano lang ako ng konti na nahabaan talaga ako sa rounds ni Steven. Tapos laging nasa dulo. Kung kaya niya sanang baklasin na lang yung iba doon at masiksikin. Pero round 2 binigay ko kay Steven. Tapos round 3, eto na. Dito na ako medyo nahirapan kasi eto round 3 mas gumanda at mas naging flawless na yung delivery ni Baltz. Mas gigil, mas aggressive siya. Yung 4-bar setup niya dito, medyo selfie bar na siya dito, pero para sa akin mas okay pa rin kumpara dun kay Baltz kasi yun nga, para sa akin sobrang haba ng rounds para kumbaga kaya niya magbanggit ng 4-bar setup pero yung dating parang pang 12 ba yung punchline. So tapos yun din ulit, sobrang haba ng rounds, lalo na tournament to. Para sa akin mahigpit ako sa mga ganung bagay. So 1 at 3 binigay ko kay Baltz, pero congrats, deserve pa rin naman kahit ano, oras lang talaga para sa akin yung pinagkaiba. Yo, Deadline, all 3 rounds binigay ko kay Steven. Sa first round, feeling ko nag-warm up lang sila. Si Steven may mga, same sila ng mga punches na naland. Kaso para sa akin yung round, may mga moments si Steven nung first round. Lalo na nagka-late run siya no, sa first round. Yun yung rason bakit binoto siya sa first round. Second round, yun yung pinakamalakas na rounds nilang dalawa para sa akin. Same din para sa akin ng same punches landed din. Pero yung ang dahil lang bakit binoto ko ulit si Steven dahil sa late run niya rin, sunod-sunod na mga haymakers yung binigay niya sa late run niya sa second round. Tapos yung third round, una nakakapasok ng mga may haymaker or may haymaker si Baltz. Pero nung late round na parang lumalaylay na yung energy, yung yung sulat niya. Tapos sa third round binoto ko si Steven, ayun rin, late run, sunod-sunod na punchlines, sunod-sunod na haymakers, lalo na yung last 12 lines niya, parang naging nail in the coffin na. So all 3 rounds binigay ko kay Steven. Bale yung story nito parang dahil sa late run every round ni Steven. Palitan namin. Feel ko mabigat naman yung mga dala ko. Feel ko malaking factor din yung toss coin. Nakaisang boto pa. Yeah. Buong kwarto magkakausok, 24 oras tong kay Steve Dailisan nakatutok! Di ko ina-expect yung mga pangyayari na yun. Napaka-solid din. Di ko nga rin alam kung ano yung nangyari din. Ayun, sabi ko nga, enjoy ko lang yung battle. Wala nang gagaya pa sa'yo. Madali lang yan na mainis tsak na daig sa pagaligan. Kung sa gender may defect, hindi na need tong pamarisan. Balik pulo kanyang effect sa kanyang isla na naiwan. Ito'y factory reset. Ibabalik kita sa pinanggalingan. Gusto ko bumatel uli. Bumatel. Try ko kwago siguro. Battle ako sa mga underground leagues. Kung, testing tayo sa flip top uli. Tapos, yung mixtape ko, abangan yung mixtape ko. So, ayun, ito lang. Yung t-shirt ko lang nasuot. Then, siguro wala man na din akong gagawin sa labas ng battle rap or hip-hop. Basta, ayun. Enjoy na lang din natin itong mga, shits na. Yun, sa mga sumusuporta sa akin, pasensya na. Ganun yung nangyari. Lalakasan ko na lang lagi. Yeah. Yun, sobrang thank you sa inyong lahat. At ayun, patuloy lang tayo sa pagsuporta. Hindi lang sa akin, syempre sa mga kasabayan kong MCs. Ayun, sobrang thank you talaga. Yeah.